Okay, so good morning to each and everyone. Atong ipadayon mga kaigsunan ang Book of Psalms. And we are in Psalm 40. Okay, before ta mo padayon mga kaigsunan, mag-ampo ta. Our loving God, most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for being so faithful to us, even though we are not that faithful to you. Sorry, oh God, we are so weak in following you. So we ask forgiveness. And we pray, dear God, that you will allow the Holy Spirit to guide us. And please allow us, O God, to follow the guidance of the Holy Spirit. As we study your words, O Lord, help us to see the guidance through your words, that we may be able to see opportunities upon opportunities, how to serve you and how to free ourselves. And even though there's a lot of problems in our life, oh God, we can see solutions because we are following you. As David, being in the midst of innumerable problems, but he was able to get out because he believes in you. So help us, Lord, to learn also sa iyang mga experiences and allow us, O God, to apply it in our lives. Please use me once again, Lord, today for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is My Help and My Deliverer. Sa atong kinabuhi, nanginahanglan gyud tag tabang. Sa atong kinabuhi, nanginahanglan gyud tag mo deliver nato. Because the devil will never stop doing his best to capture us, to put us into a place that we cannot be used by God. And if we are not aware of it, hinaot pa, ma-aware ka. Sa pagtanaw pa lang nimo sa imong kaugalingon karon, are you serving God? Or may na lang nga makasimba ka, may na lang nga makabasa ka? But are you really serving the Lord? Usa ra man ang pagtanaw mga igsoon kung nag-serve gyud ta sa Ginoo. Did we do the Great Commission? The very mission that God gives to every believer. The Great Commission. Wa may lain siyang gihatag naton trabaho. Nabuhat ba nimo? Pila na may imong na matuto? Pila naman imong na ingnan? Ana, baka ka free if ever God will give you a soul to take care. Naaba ka sa pagpangalagad. So diha nimo mahibaw-an kung na-capture na baka sa yawa, mga kaigsunan, nga iya kang napadaplin diha sa lugar nga di gyud ka maggamit sa Ginoo. Kay bisan ikaw mismo makaingon ka, gusto unta ko, puro ra ka desire. Pero naay unta. Naay apan. Mga igsoon. Mao na nga dili gyud nimo mapadayon ang imong desire because wa gyud say way. Way ba? Sa unsaon ako, bisag asa ko lingi, maglisod jud kog pangalagad si Ginoo, hinaot pa makasabot na si pastor. Ako pay noon imong kuan, di ba na ko'y nagsugo nimo? No, gigamit lang si Ginoo ang mga preachers to remind you, to guide you, to tell you that there is a job to do. Pero dili amo ang pulong. Amen? Pero pasalamat ta mga kaigsunan, nga bisag asa nato tan-awon sa Bible, makit-an gyud nato ang atong help, makit-an nato atong deliverer. O ginaot pa nga magbasa jud ka og sabton gyud nimo ang pulong sa Ginoo so that you can see God being so available for us anytime, anywhere. Mo na maglibog ko mga kaigsunan kung naay mga Kristohanon, tinuod nga mga Kristohanon, nga moingon, kapuyaw, paita, lisura, sa kinabuhi. So imo nang hinahinayon og hubad, nganong pait, nganong lisod.
Ngano? So, atong ingon, kinsa di ato ang provider? God. So, unsay problema sa Ginoo? So, sulbad na diha. So, way problema ang Ginoo. So, ato pangitao gyud ang solusyon. Kung di nato makita ang problem, di man nato masolusyonan. So, unsa di ay problema nganong ni pait ang kinabuhi? Unsay problema nganong naglisod ang kinabuhi? Luyo sa mga promesa sa Ginoo. Nganong lisod gyapon? Na kung atong sabto ng Bible, ingon magud siya nga dili ko bakakon, nga di nako tumanon akong giingon. Di man siya, di pud siya maglangay og hatag kung kano sa nimo gikinahanglan. Pero nganong wala man gyud. So na situation si David mga kaigsunan nga atong i-learn, hinaot pa makita sa nato atong kaugalingon sa sitwasyon ni David. David recognizes the Lord's goodness to him in the past and called for the Lord to rescue him once again from his troubles. So, kung atong sabton atong kinabuhi, niagi matag trouble sa atong past. Nakasuway na mabog aging trouble? O niya sa present, na ba'y trouble? Makaingon sa ta, but wait, there's more. There's more troubles to come. Di yun na mahitabo nga mahunong ang troubles. Why? Because we have an enemy. Sultian ta mo pag naay kaaway na agi gubot. Og dili gyud nato pwede puuhon ang atong kaaway mga kaigsunan, kaya ang atong major enemy is the devil, the world, and self. How can you puo these three? Who can kill the devil? You? How can you kill the world? Di na natamangutana. How can you kill yourself? Di ba? Naana tulo ka kontra na to. So, kay naa maning tulo ka kontra og active man ni sila sa atong kinabuhi. So, therefore, I conclude, wa gyud honong ning trouble sa atong kinabuhi. But remember, there is a bridge over troubled water. We have an help. We have the deliverer, which is the Lord Jesus Christ, that we can see Him and know Him and experience Him through His Word. So ato ning katunon mga kaigsuonan. So unsa man ni David pag atubang ang iyang mga kalisod ug nganong nidangop man siya sa Ginoo mga kaigsuonan. Number 1, atong i-learn David's patient trust and deliverance. Kung pagkuntan-on mo tagsa-tagsa, ni trust ba ka sa Ginoo? Your answer is Amen. Do you trust the Lord? You see? But are you patient in trusting? I trust in God! Pag kita diha agoy, doon na kayo problema. Wa na eh. Walay patience. Mga igsoon. Ni trust ka sa Ginoo for how many hours? For how many days? What ay patience? Mga igsoon. Pero si David, ang iyahang trust sa Ginoo with patience. David's patient trust and deliverance. Maunang na-deliver siya sa Ginoo tungod kay mapasensyahon kay siya nga nagsalig sa Ginoo. Usahay, di lang ito makita dayon ang rescue sa Ginoo mga kaigsunan, but we need to stretch our trust and faith. Kinanglan inaton gyud nato mga kaigsunan. So if you don't have faith in God, mubo ra kayo ang imuhang pagsalig sa Ginoo. Nganong mubo man ang atong pagtuo? Because we are not in the source. Christians are not in the source of faith.
Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And so, our faith is weak. And if our faith is weak, our trust also became weak. Became impatient. Wala mo saling ko nimo, pero kung maabtan kag 3 ka oras, di na ko eh. Di ba? Natayin na. O, tagaan ti kag kuha na. Wala tay pasensya ba? Mawadaan ato pagkuhan, pagsaling. Si David, dili, nindot kay iya. Psalm 40, 1-3. In verse number 1, the Bible says, I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me, and heard my cry. Naba mo'y giampo sa Ginoo karon nga pertinang dugaya, nya wa pagyud na kuan. But you are still in that same page as the first time you asked the Lord. Wala ka nibalhin. Mga igsoon, naagyapon ka, agi mo pagtuo, hugot gyapon kaayo, the Lord will provide. Ni agi mig lisod kaayo nga part sa mong kinabuhi, mga kaigsunan, iyang gi-confirm ang iyang promise. Lisod na jud kaayo. Ambot lang yun. Nganong i-allow yun sa Ginoo nga inig-agi na mong iskina mo, agi yun tong van nga naay, the Lord will provide. Nagkaduol na ang angay na mong kinanglan, makabayad yun may, the Lord will provide. Piya itong traka, ay makaibaw man siya asa minapit. The same truck. Sa Lapu-Lapu mo agi, sa Cebu mo agi, sa Mandawi mo agi sa mong atubangan. The Lord will provide. Ni kumaura magyapon tong traka. If you believe in Him, He will constantly remind you that He can. And do not let your fear affect your service. Kay diha man na ang maigo na ang imong pagpangalagad sa Ginoo, mura ka og kanang maluya ba? Pero kung nagpadayon, pasensyoso ang imong pagsalig sa Ginoo, ang imong pagpangalagad dili maapektuhan. You will do the same thing. Your eagerness to serve na agihapon, ang imuhang desire na agihapon, dili mabuhinan bisan gamay mga kaigsunan, nga bisan mahutdan pa ka, bahalag hutdan ko nimo Lord, magpasensya gihapon ko sa pagpaabot nimo. Di gyud nako pulihan ka. Daghan kay mga Kristohanon karon ay wa na kapaabot ba lisura na sa kinabuhi, mang larga tao eh. Wa gyud ka paabot. Di ba? Unya sa dihang paglarga nimo daghan kay kagidrop sa imong kinabuhi nga para unta tos Ginoo. O na pila ray value. Usay ako mag-goal ko mga kaigsunan nga awayon na mga tao tungod lang sa amount of money. Nga gamay ra kayo. Unya naguba na ang imuhang relasyon anang tawhana. Wala tay pasensya. Wala way deliverance. Si David, I waited patiently for the Lord. Wala niya pulihig tao. Wala niya kuan nga, Ginoo, di kaya niya mo provide tingali. Ari ko ni kuan. Ari adto ko ni kuan. Wala ka paabot sa Ginoo. Pero si David, pasensyoso siya mga kaigsunan. Verse 2. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Wala lang kay gipaminaw siya sa Ginoo, tungod kay nagpasinsya gyud siya paabot sa Ginoo, nga ang Ginoo gyud mo deliver niya sa iyang situation. Dili lang kay kana nga gidungog siya sa Ginoo mga kaigsunan. Look at verse 2. Lalimban ka na, horrible kaayo, makahahadlok nga pit. He brought me up also out of an horrible pit. Naana siya sa situation nga ingon ana mga igsoon, pero pasensyoso gyapon siya sa Ginoo nga nagpaabot nga luwason siya sa Ginoo sa iyang situation. Amen. Daliman ka kuan na siya, wa man giingon nga gilikay siya. Gikuha siya.
He brought me up also out of horrible pit, out of the miry clay. Grabe na kaya na sitwasyon na kinabuhi, oy. Unsa may gibuhat si Ginoo, and set my feet upon a rock. Wala na siya dito sa malubong siya. Gibutang siya sa bato and established my goings. Kita mga anak ta sa Ginoo, dapat dili ta kanang trial and error niya, puro error. Kung ang kalibutan, try until you die, mga kaigsunan, you don't need to try, you just need to follow, you just need to believe, you just need to wait. Because God's move is always perfect. God's move, God's guidance is always definite. Muna'y buhaton sa Ginoo, kung nagsalig ka sa Ginoo, di kanya taga-doubt, tagaan kaniya og kanabitong peace in your heart. Nga bisan walay mo tuon nimo, bisan walay mo mugkuyog nimo, bisan walay mo kanabitong mo abiba nimo mga kaigsunan, there's a peace in my heart that the world never give. Mao na kita mga Kristohanon, di ara atong deliverer. Our deliverer is not the government. Sultihan mo, if you're a true believer, dapat dili ka apil nga magpabugat sa gobyerno. Dapat apil ka nga mopagaan sa gobyerno, sa ilang problema. Dapat di ka magpuno-puno. Are you listening? Tanawa, giunsa si Ginoo si David? Gi-establish iyang goings. Kanang ma-establish atong goings mga kaigsunan, wag gyud tay waste. Walay usik sa panahon kay iba. Kay sure imong movement. Di ba? Di ka pareha ng kanang nahurot na lang imong adlaw, wadyo ka kabot sa imong padulungan. Kay nga naman, wadyo ka kay bawa sa kapadong. Pero kanang planado, establisado ang imong utok kung sa imong buhaton ng adlaw, daghan kay kag ma-accomplish. Kaya naman, lista-lista na lang ka sa things to do. Establish kayo imong kuan, imong goings. Dili kay mag-usam ta ron. Bahala na. Lakaw ta. Niasan mo pa dong. Bahala na. Di ba? Magyari mo pa badulngan ba? O lagi, pero kinala na nakaplano ka. Mas maayo maging naka-timetable? Naka-timetable ba? Muna nga kung naka-timetable, naadyo kay achievement nga gi-expect. Pero gwa kay timetable kay bahala nas Batman. Dili pwede ang kinabuhi, bahala nas Batman, oy. Dapat nakaplano ta. So arita, ang Ginoo may establish sa atong goings, mga kaigsunan. In verse number 3, and He hath put a new song in my mouth, even praise unto our God, many shall see it, and fear, and shall trust in the Lord. Tanawa, usa ka tawo nga nalubong sa problema, mga kaigsunan, gihabwa sa Ginoo sa iyang kalisod, gihabwa sa Ginoo sa iyang problema, gi-establish ang kinabuhi, gitagaan og bag-ong kanta, bag-ong kalipay sa kinabuhi, naghimaya sa Ginoo, daghan nakakita og nito sa Dios. Mauna atong trabaho diri sa kalibutan, to show praises, to show, mga kaigsunan, how good our God is. Look at yourself. Are you proclaiming the goodness of God to your community? Are you proclaiming the goodness of God wherever you go? Mao na'y problema sa mga Kristohanon. Wala natunong atong kinabuhi. Unya, giyahan mo. Malain mo. At tugin mo maminaw anang wala gihatag si Ginoo nimo. Daghan makina sila. Mga unbelieving people. Adto mo mutuo, adto mo maminaw. Wala na sila ipakialam nimo. Sa diyang maguba na ka, biyaan na ka. Mga igsoon. Kisa na may naay-concern nimo? Ang Ginoo. Ug ang mga tao nga gihatag sa Ginoo nimo para giyahan ka sa imong kinabuhi.
Muli tinuod nga naay pagtanaw sa imuhang ugma, mga kaigsunan. So, you need to know who is your help and who is your deliverer. Number 2, David's praise for God's wonderful works. Atong tanaw ni unsa maning paghimaya ni David sa Ginoo tungod sa kanindot sa mga gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan. Verse 4 to 10. The Bible says, "Blessed is the man that maketh the Lord his trust." Bulahan gyud ang taong nagsalig sa Ginoo, "and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies." Sige kag pabaldaan ng mga bakakon, nagsikag pabaldaan ng mga garbuso, awa gyud kay ayo sa imong padulngan, mga kaigsunan. But if you are going to trust God according to the Bible, blessed. Blessed is the man that will not listen to the proud people. Blessed is the man that will disregard the guidance of the liars. Daghang kay mga tao nga pasaligan pug ka. Amen? Mao man ganahan sa mga Kristiyano pasaligan, pero ang Ginoo nagsigig pasalig, wa gyud ni salig. Unya magian nagtawo nga pasaligan ka, sige lang ay kabala ka. Kuana na ay lang sa dito adtong simba kay giahan ka lagi. Mutuo. Mabitong di manimba usahay ang mga Kristohanon. Di ra ba sila mo amen? Di mo amen oy. Ngano ka ni usay rason? Verse 5, "Many, O Lord my God, are the wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered." Dili nako masugid tanan pagkadaghana. Sultihan ta mo, mga kaigsunan, if you are experiencing God in your life, di gyud ka mahutdag istorya kabahin sa Ginoo. Ug unsa siya kanindot. Ug giunsa kaniya pag-guide, giunsa kaniya pag-provide, giunsa kaniya pag-protect, ug unsa siya kanindot sa imong kinabuhi, di gyud ka mahutdan asa man diha dapita ang boring ang Christian life. O ganong na-bored man ka sa church. Pwede simba, boring ka ayo. Ganong ka na-boring ka diri? Kaya wa mag-good ka experience sa Ginoo God. Kinahanglan pa ka i-boring test. Kaya basig pirte ni mo kahuyang. Basig di ka pwede matukuran. Munang wag yun natukod ka buluhaton sa imong kinabuhi, kay wa pa ka na-test. Munang boring ka, mga kaigsunan. Angay ka i-boring test. Ngano kang na-boring ka? Di ba? Verse 6, "Sacrifice and offering thou didst not desire. Mine ears hast thou opened, burnt offering and sin offering hast thou not required." Daghan mga tao, wa nangalagad, pero muhatag. Daghang mga tao may basa-basag Bible pero muhatag. Murag ilang tabunan ba, murag bribery ang ilang giving. Unya kani mga tao nga bribery ang ilang giving, they want to be seen of people. Kaya naman di pwedeng muhatag nga patago ba? Gusto gyud nga na makakita. Tanaw. Di ba? Basta doon lang yun mo nako yun. Kaya ako'y bahala ninyo. Ikaw. Picture dayon. Mga kaigsunan, dili ingon na, oy, muhatag gani ka, mutabang ka nga tos mga katawhan. Help. As the Holy Spirit moves in your life. Pero kanang nagtabang ka, just because you want to be recognized, mga igsoon, ingon ang Ginoo, wala ko nang inanana.
Wala ko ga-require, ana, para matanaw ti ka, nga faithful ka, nga honest ka, nga mangalagad ka nako. Wala na, giapil sa Ginoo, mga kaigsunan. Do you know, offering, giving is for us. It is never for God. Muna nga wala siya nag-require, mga kaigsunan, because He do not need anything from us. It is us who need something from the Lord. Muna gitudluan ta niya, mga kaigsunan, to give, because it is for our personal need. Pero giunsa na to pagunahon na ang Ginoo. Grabe ni simbahan, oy, daghang kay giving, oy. Ang tanawa, wa man niya gi-require. Kita mo'y nanginanglan, ana. The more you give, the more you receive. Di ba? Mo na ingon si Ginoo. Wala siya nanginanglan, ana. Wala siya nanginanglan sa atong kwarta. Wala siya nanginanglan sa atong kanang panahon nga ihatag na to niya, mga kaigsunan, para kanang, Ginoo, gusto mo gud siya gud, nga atugutan niya. Dili, oy, kita'y nanginanglan. Mo nang ihatag na to atong kinabuhi sa Ginoo, kay kita ang nanginahanglan. Mo nang iuli na to atong tithes ngadto sa iyang buluhaton, tungod kay kita ang nanginahanglan. Mo nang mo express ta sa atong gugma, sa atong offering sa Ginoo, tungod kay kita ang nanginahanglan. Tanawa ra gud unsay gisulti sa Bible, unsay balik sa Ginoo nimo. More than what you release. It is for our personal need. Muna ningon, di klaro niya diri, mga kaigsunan, sacrifice and offering, thou didst not desire. Pero tuwa naka-focus ang mga tao dito. Unya, murag ko anak kaiba ka nang balaan na kayo kay naka-offering ko. Dako kikog offering ron. Unya, balaan na kayo imong feelings. Mga kaigsunan, wag yun na, nakapuno sa pagkabalaan. Ang makapabalaan na to, ang atong obedience sa iyang pulong. Not the offering, but the obedience. So when you offer, unya, murag na boost up ang imong self sa imong offering, you did not obey. O di ka na obey. Kaya nga naman, ang imong offering is for you. Nga ma-boost up ang imong name. Mailado ka. Mapopular ka. Mao na imuhang purpose sa imong giving, sa imong paghatag-hatag, sa imong pagtabang, para mailado ka, dili ang Ginoo, dili ang buluhaton. Mabito na, kita nag-organize ta, Agak Rescue. Diha, naubos sa simbahan ang atong pagpanabang. It is because of the Lord. Tayo panaminaw ta. Para ma-approve ta, mga kaigsunan, kaya wag yun na ginawlan, di na makapuno sa ato ang pagkakinsa nato, atubangan sa Ginoo, kani atong hatag-hatag. We cannot bribe the Lord. Verse number 7. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, I delight to do thy will. Sa kadaghan niya nga gikat-on, mga kaigsunan, nahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo, nalipay siya to do it. O kita, naamatay libro subay, bulong sa Ginoo, mga kaigsunan. So when you read something, you learn something, nalipay ba ka mubuhat, anak? Si David, I delight to do thy will. Oh my God, yea, thy law is within my heart. Mo ni klarong nagbasa, mo ni klarong nga nagkat-on. Dili lang kay kanang basta lang nakabasa. Kundili gibutang gyud sa iyang kasing-kasing. Unya, sa dihang na ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing, there's nothing else you can do but to obey. Kay mao man to'y kuhaon sa Holy Spirit to remind you, oops, dara, kay nasud man sa imong heart. Do you believe nga sometimes mubasa ta, wa nasud sa kasing-kasing? Ang katong mga pulong nga masud sa imong kasing-kasing, mo to ang imong ni-believe ka. I believe in this. Di ba? Mabitaw na sa dihang ang babae gipanguyaban sa lalaki, ni-believe ka sa iyang mga word, gipasud ka sa iyang kasing-kasing para magkalat. Pagsuod na, dito na nagkalat. Wa man din tinuod na higugman akong tawhana. Giguba raman akong kinabuhi. Pero sa dihang ang Ginoo imong gipasud sa imong kinabuhi, giayo ka. Tungod kay siya tinuod na higugman nimo. Wag yun sila ni Amen. Na may nakasuod God.
It is God that can heal us. It is God that can deliver us from any situation sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Mauna atong katunon ang iyang kabubuton. Isod na to sa atong kasing-kasing. And be happy and excited. Be delighted to do His will. Para na ang panalangin. In verse number 9, I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips. O Lord, Thou knowest. Naagid siya gipakapin. Thou knowest. Kung dili tinuod na imong giingon, unya mayong ka, Lord, kay bawd ka, Lord. Agoy, siguruhan na ha. Nga tinuod yun na. Ang Ginoo na gud imong himong testigos. Pero si David, gihimo niyang testigos ang Ginoo, kay bawd ka, Lord. Wa jud ni hunong akong baba sa paghisgot sa imong kanindot. Di ba? Pero atong paminawon, atong kaugalingon. Kung sa may magawa sa atong baba, kalisod, ana ba? O ang kanindot sa Ginoo. Ang kanindot mas Ginoo ang pirmi nato mahisgutan bisan sa tunga-tunga sa kalisod, bisan sa tunga-tunga sa problema, makaingon gyapon ka kanindot sa Ginoo. Kanindot sa Ginoo, gitrain ko niya, nanginahanglan jud ko ani. Kay wa may paglig-on kundi ka ipaagi kalisod. Kay kaning mga anak, mga kaigsunan, kaning mga bata nga di gyud sila katilaw kalisod sa kinabuhi. Pag mabiyaan na sa ilang suporte, sa ilang provider, mura nagmabuang. Amen. Kana bang they cannot make their own decision? Kay magsigi og kuan usay gisulti ani usay kung wa na ng mga tawhana nga nag-move niya, he is just a puppet. Nga wa nay nag-move sa iya. Cannot decide. Don't know how to make his own life. But the Word of God can make us make the right decision. Do the right thing. Even without other people commanding us what to do, we have the Holy Spirit within that can guide us, that can teach us, that can tell us what to do and when to do it. Mo na mga kuan, mo na atong hinumduman, gikinahanglan nato sa atong kinabuhi matag usa. Mo na kita watan kinahanglan lain tao to tell us what to do because we have the Holy Spirit within. Mo ba na a person, mga kaigsunan, that is guided by the Lord? Basta na tao musulti niya, yun ay i-drop. Let me listen to God. So, mo yun din ang mga membro. Pastor, let me listen to God. Kung nilisten ka sa Ginoo, nilisten ka sa imong pastor, ang pastora pwede mo ingon ninyo nga ay ko ninyong mandui kay naminaw ko sa Ginoo. Abi kay ningon man ang pastor nga ay brad maglibog ko brad adto ko sa Ginoo minaw. Ang membro pod mo pastor maglibog ko pastor. Wala ka sa posisyon. Kay ang giingon sa Ginoo gitagaan kag pastor to guide you. Wa man giingon sa Bible gitagaan kog membro to guide me. We are what the Bible says. God is not providing the church nga mga membro to guide the pastor. It is the pastor that will guide God's people. Kung balihon na to mga kaigsunan nga magbase ko sa inyong mga sugyot, wa na malibog ta ani. Mona, we need to know His will. We need to know asa man ta, unsa man ipabuhat sa Ginoo, asa man ta padtuon sa Ginoo, sunod gyud ta tanan para hapsay ang dagan sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Amen? Ningon ang Ginoo, go and preach the gospel, ay ang kunong. Muna si David, kay bawo siya unsa iyang buhaton, ningon siya, Lord, wadyo ko ni hunong. I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips. O Lord, Thou knowest. We are commanded by God to go and preach the gospel. Ni-refrain ba ka o pa ka nag-start? Mayroon ka, Pastor, I did not refrain. Of course, because you did not start yet.
How can you refrain kung wa pa ka nagsugod? Di ba? So, kamong nagsugod na og tudlo, kamong nagsugod na gwali sa gospel. Did you stop? Si David, wala. In verse number 10, I have not hid thy righteousness within my heart. Iya jud nagipadayag mga kaigsunan, wala niya gisulo ang kanindot sa Ginoo. I have declared thy faithfulness and thy salvation. I have not concealed thy loving kindness and thy truth from the great congregation. Usahay, atong i-conceal mga kaigsunan ang kanindot sa Ginoo sa ato kintahay kanindot. Instead that they can see God, they can see us. Atong overshadow ang kanindot sa Ginoo, kita mo'y nakitaan. Dapat dili ka na. Si David, make sure gud niya, Lord, dili ako ang makitaan. Dili ako, ikaw gyud. Ikaw gyud. Wala na ako gitabunan ang imong kanindot pinaagi sa akong pagkatao. Wala na ako gi-fuzzy. Kana ba gikuan ba gi-blurred. Gipaklaro nako nga ikaw gyud. Kung wa ka, wa ni. Mao na atong trabaho. Dili kay paiali na to atong kinabuhi nga mo tanaw kung wa ko may tabo ni. Muna ko manimbaw akong balhibo mga kaigsunan kanang naay makadungog kong istorya ba kung wa pa lang ni mga tawhana, wa gyud ning ayong ministry ha. Maglimbaw akong balhibo ana. Ngano, delikado na mga tawhana. Kay gusto silang mupuli sa Ginoo. I've heard a lot of Christian nga mubarog sila ingon na kung wa ko magunsa na lang ka mo. Bisan pastor di pwede mo sulti ana. Nga kung wa ko maunsa ka mo, mga kaigsunan ngano ako ni. Labaw ng membro. Dagan ako na ibawa ni sulti ana, gipanghipos na sa Ginoo. Nagaguba ang kinabuhi, ang uban wa na og tagalangit to gipauli na. Ako yaw atong taga-impierno tuwa na. Ayaw gyud. Never think mga kaigsunan nga imong tabunan ba ang greatness sa Ginoo? Unya itabon nimo ang imong itabon nimo ang imong ikaw nga pagkatao. Muna si David make sure niya mga kaigsunan, I have not concealed thy loving kindness. Wa na ko tabuni, wa na ko gipahanap nga ako'y makitaan. Mo na kasagaran na itabo ron. Dili ang Ginoo makitaan, unsay makitaan ang ministry, unsay makitaan ang kanang kuan, ang kanang organization, unsay makitaan tao. Dapat ang makitaan ang Ginoo. Mo make sure na to nang agak makakisunan ang meaning ana, ang Ginoo akong kalampusan. Muna kung musugod na ang mga tawag pakpak na to, tempa. Kung wa ang Ginoo, wa mi. Klaruhag yun na ninyo. Muna kung na'y tao misig tabang-tabang ni mo, magpaila. May naman na, makadungog taan na, oy. Nakasuway naman ta, diri sa itong simbahan, na naman na sa una. Ikaw, kay igabaws. Kasi katabang ni mo, sa diyang nagkalisod ka. Di ba ako? Agoy. Biyain ang tawhana. Kaya nga no, gigamit na na siya ang tinuod nga nagtabang ang Ginoo. So na may mga tao gamiton sa Ginoo sa atong kinabuhi, it is not them. It is God. Alright? Muna kamo, kung nay matabangan namo, bisag kinsa, it is not us. Kaya kung wala gialaw nga maangkon namo mga kaigsunan, how can we give? How can we help? It is the Lord. So please, ayaw i-cover, mga igsoon, ang Ginoo mo'y atong helper, ang Ginoo mo'y atong deliverer. Walay tao. Si David, iyan ang gi-make clear mga kaigsunan sa iyang statement. Tanan nga mga nahimo nako in your name, ikaw gyud, Lord. Ikaw ang mailhan, dili ako. Alright? So, ikatulo, David's plea for deliverance.
Ang uban dili kahuwat sa Ginoo, ni flee. Ni flee, wa pa na deliver. Si David nagpaabot sa Ginoo mga kaigsunan. In verse number 11, tanawan nato sa iyang hangyo, withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. For innumerable evils have compassed me about. Mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of mine head. Therefore my heart faileth me. Tanawa ni abot sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, nga ang naghatag niyang problema, mas daghan pa sa iyang buhok. Tempa, makaihap mo na inyong buhok. Sa ato pa din, maihap niya problema, mga igsoon. Saan naman ni kadaghan ba ni kaaway? Saan naman ni problemahan ni? Kadaghan ba mga tao gusto maguba akong kinabuhi? Di ba? Di ba na I am not able to look up tungod sa iyang problema? Maglison na gali siya og tanaw sa ibabaw, mga kaigsuonan. Muna niyo sa Lord, tabangin ako, hapit na ko, malumos aning problema. Verse number 13. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Makaingon basad kahatas Ginoo no kung kita mo'y nasa ingon ana? Tungod kay pasensyoso atong pagsalig niya. Si David nakaingon ani kay pasensyoso magud iyang pagsalig sa Ginoo. Nga bisan pag wala siya pakiti sa Ginoo o kana bitong kanang pagtabang, mutabang lagi jud ka Lord. Muna mag Ginoo wa ni tingog. Paabot lang jud ko Lord, bahala ka. Bahala ka Lord, ikaw ra gyud ako saligan. Di jud ko mangitaglain. Amo na mga nangulitaw bitaw niya, wa jud sugta, niabot na lang 5 ka tuig, 10 ka tuig, wa gyud sugta. Ikaw ra gyud niya, wa man siya nagminyo. Ayaw jug lugak kay wa man nagminyo. Base na lang usa ka adlaw na lang kuwang ba ni lugak na ka. No, ningon na ang babae nga umubalik gani siya rong adlaw. Sugton ina nako siya. Dito na ka nag-give-up. Luoy. Wag pasensya ang iyang gugma. Tay panaminaw mo. Ginoo atong gipaabot. So worth mga kaigsuonan, it is worth to wait. O na nga dili gyud nato lugakon dili nato hunongon ba? Be patient in your trust. No? Let your trust be patient ngadto sa Ginoo. So mo na nakaingon si David diri, Lord, be pleased. No? Be pleased, O Lord, to deliver me. Kuan kayo nga request ba, no? Muna ba ganang, anak siya ka-espesyal? Anak ka grabe iyang pagsalig? Make haste pag yun to help me. In verse number 14, let them be ashamed that confounded together that seek after my soul to destroy it. Let them be driven backward and put to shame that wish me evil. Mo ni lisod kayo, kuyaw kay ni mga tao nga nagsalig sa Ginoo nga way laing gisaligan mga igsoon niya imong gubon, magplano kag dautan, backward jud imong kinabuhi. Kaning simbahana, nagsalig man ni sa Ginoo, daghan gustong nguguba, daghan gusto bisag katong gabato sa kalawisan mga igsoon, gipatay loyo sa stage og bato, gidukduk gidat ugan ang ulog bato. Diha pa may nakahibaw nga mao daytoy nagbato, nga hapit na nga igo ang mga estudyante. Daghan nagplanog dautan mga kaigsuonan, sila'y naguba. Ang ilang kinabuhi nangaguba na backward. Pero ang buluhaton si Ginoo ga forward. Ayaw gyud. Basta nagsalig sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, ayaw gyud na gilabti. Ambot na lang. Mahadlok ka, bisa na lang magunahuna kag dautan. Ayaw na lang gyud. Hindi ka mo tuos, way. Kaya usahay, we want to learn the hard way. Pero tuo na lang mo.
Ingon diri mga kaigsunan, backward jud. Let them be driven backward and put to shame that wish me evil. Verse 15, let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, aha, aha. Mga kaigsunan, sila mo'y maguba, sila mo'y madaot ng kinabuhi, sila mo'y maulawan. Nagsigig panghinaway nimo. Verse 16, let all those that seek thee rejoice and be glad in thee. Let such as love thy salvation say continually, thy Lord be magnified. Mo ni nakanindot mga igsoon sa mga nangalagad. Kanunay maghimaya sa Ginoo. And by the way, when you praise God and honor God, stop hurting others. Because it cannot coincide. Si David, did you kadungog mga kaigsunan, even na siya chance to kill Saul, wag niya gibuhat. Pero na siya si Piat, he was not perfect. Kaya na siya naibgan, iya magipa-attack sa gubat, gipaunag yun niya para mabiyuda. Ibog kay sa babae. Ibuga niya, unsaom, sa ning bayhana, waman nanabon na ligo. Maghimo kay mong banyo ba, butangig atop. Kaya na ay nagpuyo sa ibabaw. Nanambo si David. Alo, sibat-sibat kagwapo. Wa na, kinsa mo itong bayhana. Pangita ato. Minyo man, kisingan siya ba na? Ipatawag. Gihimong kapten. Promoted na yun. Promoted. Oh. Gipa-attack sa gubat. Ikay mag-una, ha? Agay, tanawa na gini. Dito siya nasipyat. Di man yun na ito ma-perfect atong kinabuhi. Pero sa diyang masayop na ka, ayaw nagtabuni. Kinanglan, kuan ta ba? Kanang honest ta ba? Pero atong madipitsaan, makig-away pa ta. Di, kung normal na na. Kinabuhi sa tao, naagit tayo dark side. Asa tayo. Kung kaibaw ka dark side na, do something. Because we are already in the bright side. Why still keep the dark side? Naminaw ta? Di kayo, mo na ako na. Mo na naandan ako. Yung na ginawa, all things are passed away. Behold, all things are become new. So, di na ito pwede mga kaigsunan nga atong himuong reason kung si kinsa ta. Kay, ang dapat na to, mausab ta. Mausab ta ni atong gawi ba nga dili acceptable sa Ginoo ba? Kay, naamay nagtanaw god. Dili pwede nga atong pasagdan. Bulahan mga kaigsunan ang nangita sa Ginoo. In verse number 17, but I am poor and needy. Yet the Lord thinketh upon me. Thou art my help and my deliverer. Make no tarrying. Oh my God. Pagkaninduta. Hari siya. Pero ningon siya, Lord, nakahibaw siya ba nga, money cannot make me rich in thy sight. But my faith upon you, my service. Kaya mo man makapadato na to ato bangas Ginoo kani ato pagsalig, ato pagpangalagad. Mo ni makapadato. Mo na si David mga kaigsunan, niyo siya I am poor. I am poor and needy. Nanginahanglan ko nimo Lord. And the Lord thinketh upon me. Ninduta ano eh. Bisa na lang mauna-unaan tas Ginoo pero mga kaigsunan, kung niingon ang Ginoo bisan imong buhok kay baw kog pila ka buhok, kana pay wa magunahuna ang Ginoo nato. He knows every sparrow nga mataga. He knows every strand of hair nga mahagbong. Inig kaligo nimo, naghana pulling hair. Di ba? God really cares. Mo na ayaw na lang dudahi mga kaigsunan.
He is our help, according to David. Thou art my help and my deliverer. Napa ba kay lain ipulis Ginoo? Napa ba may lain ipulis Ginoo? O nya nganong mag-ungot-ungot man tas pagpangalagad, mura man tag walay deliverer? Nganong mag-ungot-ungot man ta, nganong mangita man tag replacement sa pag-provide sa Ginoo, mura magdi siya katabang? Dugay na magud pastor. So, imong tanawon imong pasensya. Ikaduha, imong tanawon imong iniquities kay basig wa nakadungog ang Ginoo sa imong mga request. So daghan kita i-consider sa atong kinabuhi mga igsoon. Pasalamat ta nga constant ang pagtudlo sa Ginoo nato. Amen. So nindot kaayo nga kinabuhi nga atong na-learn sa kinabuhi ni David karon. Hinaot pa ma-apply ni nato sa atong pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi mga igsoon, because we cannot deny our enemy is trying his best to destroy us. But praise the Lord, we have help and deliverer. Praise the Lord. Hinaot pa nga ato ning dadon-dadon sa atong paglakaw karong adlaw. So pasalamat ta nga naatay help, naatay deliverer sa atong kinabuhi. So let's bow our head, let's close our eyes, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for assuring us, O God, sa imong pulong today. Though daghan mi makita nga mga situation sa among kinabuhi that we could consider nga problema na siya. Makapaluya na mo, makapahinay sa among paglakaw, and makapabug-at sa amo ang kasing-kasing. Pero salamat kay Lord sa imong pag-assure kanamo karon nga ikaw ang among tabang. Ikaw ang muhawas namo sa among sitwasyon nga lisod. So help us, Lord, to believe in you and help us to be patient in trusting you. And I pray, dear God, that you will bless your people to believe sa ilang nadunggan karon that they will never doubt you, even 0.1% of doubt. Because whatever you say, it will really happen. May tabok yun siya, Lord. Kay dili ka bakakon, tinuod ka sa tanan nimong isulti. Daghan na kay mga prueba nga kung unsa imong isulti, may tabok yun. So help us to trust you all the way. Ayaw itugot, Lord, nga nay mga tao nga mong ipuli sa imong ngalan. Help us, Lord, nga ipaklaro na mo nga ikaw gyud ang naglihok sa among kinabuhi. Kung makahimo man mi og mga achievements, makahimo man mi og nindot ngadto sa uban, ayaw itugot, Lord, nga kami mo'y makitaan. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang among mapasundayan. That it is because of you nahimo namo ang among nabuhat nila. And please, Lord, tanang himaya og dungog, ayaw itugot, Lord, nga naami kuptan. Tuguti, Lord, nga among yung ihatag ni mo tanan. Kay wag yun mi angay nga mugunit sa himaya. Imo ra yun na tanan. Salamat kay Lord sa opportunity. And we give you all the glory and the honor, Lord, in Jesus' name. Amen.